What's up mga ka-Wildy Boy? Isang pinagpalang araw sa inyong lahat dyan sa Pilipinas and to all OFW and job seekers all over the world. Share ko sa inyo mga kabayan latest update about kailan ba talaga babalik ang mga Cargill employers sa Pilipinas para makakuha ng mga skilled applicants or skilled butchers para ma-deploy bound to Cargill, Ontario and here in Cargill, High River, Alberta, Canada. What's my name? Wildy boy. What's my name? Wildy boy. What's my name? Wildy boy. Let's go! What's up mga kababayan? Ako nga pala si Wildy na kagaya mo noon na nangarap. Pero dahil sa pagsusumikap, pakinaapot ang matagal lang hinahanap. Inilusan, di ko tinulugan. Ginawa ng paraan, ano man ninais na makuha. Kahit kalaki, panito hirap at luha. Pinagsumikap ako ba rin ang labis. Yung mga ka-Wildy, be consistent, patient, laging positibo. Be inspired and motivated. At umiwas lang sa mga taong negatibo. Yan ang tinatago ko sekreto para mga plano sa huli pagtagumpayan. At palagi ka tumutok sa aking challenge na sa ganong kaalam ang kakayahan madagdagan. Yan! Now, nabanggit ko sa inyo sa aking post na nakapag-usap kami ni Ma'am Kiana Goldstone at Mr. Jonathan Corsino. Sa mga hindi nakakalam, sila yung dalawang employers from Cargill, High River. Iba rin yung nasa Cargill, Ontario mga kabayan Kasi nga, nagpunta ako ng HR kasi nga na-interview ako para sa aking napadalo ng job posting and job transfer na rin. Pero sa totoo lang guys hindi ko siya in-accept kasi nga mas okay pa rin ako dito sa Cargill, High River. So okay, diretso na ngayon tayo dun sa tinanong ko kay Ma'am Kiana. Specifically tinanong ko siya about kailan kayo babalik ma'am sa Pilipinas para mag-conduct ng employer's interview. Sagot niya mga ka-Wildy Boy kinakailangan muna, so tatagalogin ko na lang ito yung sinabi niya. Kinakailangan munang ma-deploy ng mga selected applicants from 2022 and selected applicants from 2023. Parehong-pareho ng sinabi ni Sir Jonathan. Pero ito yung pinaka-huli niyang sinabi. Maybe 2025. Yun ang sinabi niya, maybe 2025 na sila babalik sa Pilipinas para mag-conduct ng employer's interview. So, ibig sabihin nun, malamang 2025. Pero, I'm hoping pa rin na next year ay magkakaroon ng employer's interview. Hindi natin masabi. Baka bago matapos ang taon, baka mga months ng 2024. Ang payo ko lamang sa inyong lahat dyan na nasa Pilipinas and even yung mga kababayan ko na nasa ibang panig ng mundo na gusto mag-apply sa Magsaysay Global, bound to Cargill, High River and Cargill, Ontario, huwag kayong magpapagap na inyong experience or huwag kayong mag-resign then mag-shift kayo na ibang trabaho. Hanggat maaari, butcher ka pa rin. Continuous experience. And kung kaya mo mag-stay lang sa isang employer na butcher ka pa rin until magbalik sila sa Pilipinas or magkaroon na ng update ng employer's interview, well, advantage yan kasi kapag nakita ng employers na continuous ang yung experience and ng agency, mas piniprefer nila na i-hire kayo. So, aside from that mga kabayan natanong ko naman kay Sir Jonathan. Na-share ko sa inyo na may deployment sa October 10, 6 na skilled butchers and meron ding madideploy na 10 pa. Pero hindi pa alam kung anong exact date. Baka November. Di natin masabi o kung dalawang batch sila or magkaiwalay November and December. Lahat yan ay from 2022 selections Ngayon, iba rin yung bound to Ontario na madideploy from 2022 selections. Ngayon, for 2023 selections mga ka-Wildy Boy, wala pa akong siguradong update kung sino yung madideploy dito. Ang nakakalam niyan si Magsaysay Global. At syempre, kapag kayo ay nabigyan ng kontrata, malalaman nyo automatic. Pag nakalagay sa kontrata, Cargill, High River, automatic dito kayo. Sa Cargill, High River madideploy. Sa mga nagtatanong about pwede na mag-resign, palagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong mag-resign hanggat wala pa kayong flight schedule. At wala pang sinasabi si Magsaysay na mag-resign na kayo. So, tuloy lamang kayo sa inyong trabaho. Kumpletuhin ninyo ang dapat ninyong kumpletuhin. At hintayin nyo lamang yung mga feedback ng agency. Kung wala ka pang nare-receive na EY, hintayin mo lang. Remember, lahat kayo ay pinoproseso, lahat kayo ay by batch. Ang pagbibigay ng LMI ay hindi yan biglaan. Sana maunawaan nyo para hindi tayo magpaulit-ulit dito. Kasi nga, ano lang naman itong proseso natin pag-a-apply, so then completion of documents, and then waiting process until deployment. Ganun lang yun mga ka-Wildy Boy. Huwag kayong mainip. Kung meron kayong
mapabalitaan, makikita nakaalis, matuwa kayo. Kasi umuusad yung proseso. Lalong-lalo na kung kayo ay selected applicants. That means, kumbaga, pinoprocess kayo. Pag na-receive nyo na yung kontrata, that means, malapit na yon. Pero it doesn't mean na-receive mo yung kontrata mo, magre-resign ka na. Again, hintayin niyo yung tamang panahon. Go signal from the agency. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Siyempre, stay healthy along the way mga kuliboy. At, sinasabi ko rin sa inyo, just in case lang malapit nang ma-expire ang inyong IELTS, dyan pa lang sa Pilipinas, mag-renew na kayo. Kasi, hindi nyo rin maiiwasang pag-take sa Pilipinas, sa Canada, or talagang obligado. Kasi nga, requirement yan for permanent residency application dito. Kaya ang payo ko, dyan pa lang sa Pilipinas, i-renew nyo na ang inyong IELTS or mag-retake na kayo dyan kung mapapaso na. Okay, so yun. Now, aside sa mga deployment, natanong ko rin yung salary. So, bali binigyan ko lang ng emphasize. So, kapag kayo pala ay pumirma ng kontrata last year, so yan ay 24. Well, parang naipaliwanag ko nito sa aking reels Pero, uulitin ko lang para sa kalaman ng iba. Kapag pumirma ka ng kontrata, if bound to Cargill, High River, last year, $24 ang per hour. Pero pag nandito na kayo, this year to 2023, magiging 24.50. Okay? Now, kung kayo naman ay pumirma this year, 2023 ng kontrata bound to Cargill High River, 24.50 ang nakalagay dyan sa inyong kontrata. Kasi nga nagkaroon ng additional dito. So, yan yung starting rate ng mga newly deployed butchers or mga selected applicants bound to Cargill High River. Iba po sa Cargill, Ontario. Okay? Magkaibang planta yan. So yun, binigyan ko lang kayo ng idea mga kabayan. And syempre, starting lang yan. Iba yung mga levels dito. Magkakaiba ng level. So once na nabigay sa'yo yung level 5, pag yan ay natutunan mo at nakukuha mo ng trabaho, kahit hindi ka pa umabot ng 3 buwan na probationary period, ibibigay na sa'yo ang iyong level. Kahit hindi pa sa'yo ibibigay yung white hat, pero nagagawa mo ng trabaho, ibibigay sa'yo ang iyong level. So yung bayad mo, magiging mataas na yon. Kung halimbawa lang, ang pay rate ng level 5, just for example lang, 26. So, yung 24.50 mo, magiging $26 yun, magbabago. So, I hope na unawaan nyo mga kabayan Para sa mga nangarap makarating at makapagtrabaho sa bansang Canada, lalong-lalo na dito sa Cargill High River, tsagainin nyo kung gusto nyo talaga makapasok dito. Maganda yung starting rate, 24.50 So, hindi naman sa pag-diminish ng ibang mga company, pero syempre, kung gusto mo talagang makapagtrabaho sa medyo mataas na yung sahod or malaki talaga, well, kinakailangan mo mag-focus. Huwag kang maiinip at tsagain mo. I-gain mo ang tamang experience, provide mo lahat ng mga requirements, IELTS ipasa mo, at syempre paghandaan mo ang employer's interview, ang skills, kinakailangan taglay mo, video presentation, convincing. Panoorin mo yung mga videos ko, nandiyan na lahat. Tinuro ko na pati yung mga katanungan ninyo, ginawa ko ng contents mga kabayan. So, pero ito lang pinakasama rin yan Kapag mag-a-apply kayo at gusto nyo talaga dito, focus lang, okay? Focus lang sa pagkumpleto ng documents, sa pag-gain ng tamang experience. With or without SSS, pwede dito. Ngayon, kung wala kang SSS records, ano ang dapat mong i-provide? Letter from your employer, payslip, yung contract. If walang contract, meron kang katibayan na ikaw talaga ay namasukan sa isang employer. May mga videos kayo doon, logbook, kasama yan. Pinaliwanag na yan guys sa content, okay? Na sinabi rin sa akin ng taga Cargill representative, sila Sir Jonathan, na ito nga ang mga ipe-present just in case walang SSS records. So yun. And ano pa ba? Yun nga, yung IELTS, kinakailangan yung ipasa yan. 3.5 reading, speaking 4, writing 4, listening 4.5. At napakahalaga na malusog kayo or wala kayong health issues along the way. Kasi nga, magkakaroon ng pre-medical and final medical examination. But, ang tato, walang problema yan Hikaw, butas sa tenga, walang problema yan. As long as wala kayong medical issues. So yun, ganun lang mga kabayan yun yung update ko sa inyo. Sa mga nangarap makapagtrabaho sa Cargill High River and Cargill, Ontario, kinakailangan nyo lamang hintayin ng tamang panahon, tamang pagkakataon kung kailan babalik ang mga Cargill employer sa Pilipinas. Kagaya ng sinabi ni Ma'am Kiana, maybe 2025, pero umaasa pa rin tayo na next year,
maybe before the end of 2024, babalik sila. Or kung hindi man yan mangyayari, well, sigurado nga na 2025 ang pagbabalik nila. Pero regardless kung 2024 o 2025, as long as ikaw pa rin ay skilled butcher, tuloy-tuloy ang iyong experience, magiging qualified ka, wala kang health issues, na i-provide mo lahat ng documents, huwag mo na kayo mag-IELTS just in case wala pa yung Cargill employers. Tsaka na, kapag malapit na silang dumating, yan ang lagi kong pinapayo para hindi masayang yung inyong test result form kasi nga may 2 years validity lang yan. It's either nag-take ka sa British Council or sa IDP or self-PIP. So, ganun lang mga kabayan ha. Consistency, patience, and have a positive mindset. Samahan nyo ng diligence. Keep the dream alive, be inspired, and be motivated lang. Patuloy na may madideploy to Cargill High River and Cargill, Ontario. Congratulations sa inyong lahat. At sa mga nagnanais makarating dito, kagaya ng binanggit ko kanina, mag-focus lang at kung ano yung mga na-achieve nila, kayang-kaya nyo rin ma-achieve yan. As long as may tiwala ka sa sarili, tiwala sa may kapal, at tiwala sa proseso. So, ganun lamang mga kuldiboy ha. Please give it a thumbs up kung sakasakali nagustuhan nyo yung video na to. At kung meron kayong mga katanungan, lapag nyo lamang dyan sa ating comment section. Pakishare na rin ng video na to para makarating na rin sa iba natin mga kabayan. So yun mga kuldiboy, keep safe always. See you in my next video. God bless mga kabayan.